niya yung sarili niya. No? And then po, dun sa next po, ayan. So, yan po yung yan. Maps lang yan po. From Judea, yan, pupunta siya ng Galilea. Yun po yung Samaria, yung sa gitna. Pero naniniwala po ako na wala pong aksidente kay Lord. Amen? Walang nagkataon kay Lord. Amen? Ang tawag po doon ay divine appointment. Amen? Hindi nagkataon na nandito ka ngayon at naririnig mo yung word ni Lord. Amen? Amen? Amen. Praise God. Sabi dito, walang aksidente kay Lord. Walang nagkataon na ay, sakto naman may padala ni Jesus. Wala pong ganun. Amen? Ito po ay divine appointment ng babaeng Samaritana kay Jesus. So, ayun, Jesus is waiting. Sabi, pagdating niya doon, dahil sinabi nga po niya ay nauuhaw siya, napagod siya. Sabi ni Jesus sa kanya, pwede ba akong makahingi ng tubig? Sabi ni Jesus sa kanya. Sabi ng Samaritana, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Isa kang Hudyo at ako isang Samaritana. Alam po natin na hindi po magkasundo ang dalawang na to. So, bakit ka humingi sa akin? Sabi niya, Huyo? Well, sa'yo, Huyo. Bakit ka humingi sa akin? Sagot ni Jesus sa verse 10. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is ask you for a drink, you would have asked Him and He would have given you a living water. Kung alam mo lang, sabi ni Jesus, kung sino itong humihingi sa iyo ng tubig, sabi niya, baka ikaw pa yung hihingi sa akin, sabi ni Lord. Sabi ng babae, are you greater than our father Jacob? So, sabi, higit ka pa ba sa ninuno namin si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Mas dakila ka pa ba sa aming mga, kumbaga po sa atin, yung ating mga ninuno, di ba? Tinitingalaan po natin sila na napakadakila, napakatapang, pinagpala tayo, binles tayo, pinaglaban tayo, di ba? Ganun po. Siya sabi niya, sino ka? Higit ka pa ba sa aming ninunong si Jacob? Kasi feeling nila powerful na si Jacob Feeling nila powerful na yung mga ninuno nila. No? Sabi ni Jesus, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Sabi niya, sino man ang iinom sa balon na to, sabi niya, mauuhaw siya ulit. Pero, sabi niya, sino man ang iinom ng aking ng tubig na aking ibibigay ay hindi na kailan mauuhaw. Amen. Yung balon po na yon, ang siniserve niya, yung physical na kauhawan. Amen po ba? Pag ikaw ay nauhaw, kailangan mo ng tubig. Actually, kagabi, tinignan ko po sa ayan, meron tayong nurse dito. Sabi sa Google, pwede daw mabuhay ang tao ng 3 weeks na hindi kumakain. Pero, hindi niya kayang mabuhay ng 3 days na walang tubig. Amen? Amen? Tama po ba, Nurse Gina? Ayan. Sabi po doon sa nabasa ko. At sabi niya dito, higit ka pa ba kay Jacob na nag-provide sa amin ito? So, pinapakita po dito na hindi lang yung physical or yung material na pangangailangan natin, yun ang kayang ibigay ng Diyos. Yes, He is. Yes, He is greater. Kahit kay Abraham, kay Jacob, kanino pa man. Amen? Bakit? Sabi niya, whoever drinks the water I give them will never thirst again. Kasi alam ng Diyos, yung kauhawan mo talaga, yung pangangailangan mo talaga. Sabi nga, di ba, pinapakita ng Bible sa atin na Jesus is our living water. Amen? Kaya niyo po bang mabuhay nung wala si Jesus? Kaya niyo po bang mabuhay nung walang tubig? Amen? Kaya sinasabi ng Bible, Jesus is our living water. Amen? Kasi bakit? Hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na
Amen. Kanino po matatagpuan niyo? Kay Jesus, our living water. Amen? At sabi niya, pagka ito daw ay binigay sa atin ng Panginoon, sabi niya, the water I give them will become in them a spring of water welling up, no, to eternal life. Yung ibig sabihin niya, pag ikaw itinanggap mo si Lord, pag tinanggap mo ang living water sa buhay mo, sabi niya, magkakaroon ka ng buhay. Amen? Hindi ka lang mauuhaw, magkakaroon ka ng buhay. Alam niyo po ang ibig sabihin ng buhay? Ang ibig sabihin po ng buhay, hindi lang po yung humihinga ka, kumakain ka, gumagalaw ka, nagtatrabaho ka, no? Buhay po bang masasabi yon? Siguro pang buhay siya. Pero ang sabi ni Lord, yung daw tubig na nanggagaling, yung water that I give them, sabi niya, will become a spring of water welling up. Sabi niya, babalon, magkakaroon ng balon. Ibig sabihin, hindi ka matutuyuan. Amen! Amen po. Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. Amen. Sabi niya, sabi dito ng babae, sabi niya, next ayun. The woman said to him, Sir, sabi niya, give me this water so that I will not be thirsty. Sabi niya, hindi, Lord, Sir, sabi niya, kung meron ka nito, sabi niya ganun, bigyan mo ako para hindi na ako pabalik-balik dito. Kasi napapagod na ako, ang bigat-bigat ng jar na to. Every time na maumpaw ako, lalakad ako, pupunta ako dito, kukuha ko. Kung meron ka nun, sabi niya ganun. Kung meron ka nun, sabi niya ganun, bigyan mo ako para hindi na ako mauhaw. No? Yun nga, sinabi ni Lord. And, ito pa yung isang tanong na babae na may solusyon at kapangyarihan ng Panginoon. Amen, sabi niya, nag-isip yung babae, paano siya bibigyan? No, kung titingnan po natin, imagine natin yung scenario doon, naglakad lang si Jesus, wala naman siya dalang tabo, wala siyang dalang timba, di ba? Wala siyang, nakikita na po kayo ng well, yung talaga, balon, kapampangan talaga, no? Di ba po napakalalim nun? Hindi naman po yung yung wishing well na mag-alis ka ng barya at mag-wish ka. So, hindi po yun. Yung mga well po ay malalalim. So, siguro mga 2 poste, 1 poste, gano'n kalalim. Pero, sabi ng babae, sabi niya, saan mo kukunin? Paano mo ako bibigyan? Nag-isip yung babae, wala siyang nakikita kay Jesus, wala siyang dala. Diba? Kung kayo po, humihingi lang siya sa inyo, tapos sabi niya, pag binigyan mo, mas bibigyan kita ng ito. Wala ka naman nakikita. Ano gagawin niya? Anong paraan niya? Diba? So, oo nga. Tapos sabi niya doon sa verse 11, Sir, sabi niya, the woman said, you have nothing to draw with the wells, and the well is deep, sabi niya. Where can you get this living water? No, parang ito rin po yung tanong natin sa sarili natin. Tanong natin kay Lord, no? Minsan may mga sitwasyon po tayo sa buhay na tinatanong natin si Lord. Lord, napakalalim nung well. Lord, napakalalim doon. Napakalalim na nangyari sa buhay ko. Kaya mo pa bang ayusin, Lord? Diba? Lord, ang dami nang nangyari sa Pasko. Kaya mo pa bang ayusin, Lord? Bakit? Kasi minsan wala tayong nakikita. Kasi bakit yung tao minsan po nagre-rely siya to see is to believe. Sabi nga, di ba? Pero wala siyang katulad ng babae. Paano mo ako bibigyan nang wala kang gamit? Nang wala kang dala? No? Paano ka sasalok sa tubig? Wala, kahit hagdan, wala po no? Nakita niyo po yung babae, nagulat nga tayo kanina, hinalis niya yung kasi malalim po siya. Ayan. So, ganun din yung mga tanong natin, Lord, paano mo ako pagpapalain? Mula bata kami, ganito na yung buhay namin. Diba? Lord, paano mo susolusyonan yung problema ng buhay ko? Masyado nang malalim. Lord, baka hindi mo na to di ba? Minsan nililimitahan po natin si Lord sa paningin natin di ba? Kasi wala kang nakikita. Lord, paano mo paparaanan ito, Lord? Kasi ganun na siya. Di ba? Di ba po? Nagtanong po ba tayo nung minsan sa buhay natin kay Lord na ganun? Lord, baka nanong pa nga sa recipe ako. Lord, baka nanong pang sa mas na ni ako. May gulo-gulo na Pinanang balo
bigyan mo ako nito. No? And dun po sa isang verse na nabasa ko from 1 Samuel. Ayaw ng aking slide. Okay, next one. Ayan, sa 1 Samuel sabi niya, and everyone will know that the Lord does not need weapon to rescue His people. It is His battle, not ours. Amen. Ang kwento po nito ay yung nung si David at si Goliath. Di ba po, yung mga pinasuot sa kanya yung mga taglan? Helmet, yung mga suot ng mga sundalo para ipaglaban sa ano. Pero sabi ni David, tagalin niya, hindi ko kaya bigat-bigat. Ang sabi niya, sabi ng verse na to, hindi kailangan ni Lord ng weapon. Hindi kailangan ni Lord ng timba. Hindi kailangan ni Lord ng tabo. Hindi kailangan ni Lord ng anumang gamit para dun sa balon. At hindi kailangan ni Lord ng anumang na tulong from this world, no? Para solusyonan yung pangangailangan mo. Amen? Amen po? Nakuha niyo po? Amen. So, ano mong panalangin, ano mang sitwasyon ng buhay mo, kaya walang paraanan ni Lord. Kaya palang solusyonan ni Lord. May kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa buhay mo. May kapangyarihan ng Diyos na tugunin yung pangangailangan mo. Amen. Katulad ng babae, ang pangangailangan lang niya doon, tubig lang. Pang-physical lang. Pero ang binigay niya sa kanya ng Diyos, ano? Living water. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, no? Ayan. Sabi dito, yun nga, sabi niya, Jesus is own way. Meron paraan si Lord. Kung paano solusyonan kung paano paraanan, yung minsan kasi alam niyo po, masyado tayong advance mag-isip. Pag may pinag-pray ka kay Lord, parang, Lord, kailangan ganito yung gawin mo. Tapos, Lord, ganito. Tapos, ganyan. Di ba meron tayong ganyan? Minsan ini-instruct natin si Lord kung paano niya gagawin tutugunin yung prayer natin, di ba? Di ba po ba? Tama? Nakarelate. Sino nakarelate dito? Kasi ako ganun ako minsan. Ayan. Minsan yung, pag nag-pray ka, Lord, pagpalain mo ko. Yan. Tapos, Lord, gamitin mo si ganyan. Lord, gamitin mo si ganon. Lord, pagpalain mo ako. Lord, gusto ko pumunta sa abroad. Lord, gusto ko. Pero si Lord pala sabi niya, pwede ka naman yung payamanin dito. Sabi sa Bible, sa loob at labas ng bansa, ikaw ay kaya pagpalain ng Diyos. Amen? So yun nga, minsan, pinapakunahan natin si Lord sa ano natin, sa sitwasyon ng buhay natin o sa prayer natin. Pero sabi ni Lord, alam mo, nakita ko dito yun. Ayun talaga ng slide. Next po. Ayan. Sabi niya, Jesus told her, sabi niya, sige, sabi niya, umuwi ka. Tawagin mo yung asawa mo, sabi ni Jesus dun sa babae. At ang sagot ng babae, wala po akong asawa. Sabi niya gano'n. Tama, sabi ni Jesus. Tama, wala kang asawa. At nakalima ka na, sabi ni Jesus. Pero at saka yung kinakasama mo ngayon, hindi mo yun asawa. So nagulat yung babae. Hey, halo mo Lord. Diba? Hey Lord, diba? Hindi niya kilala. First time po nila magkita. Kaya naitanong niya, prophet ba kayo? Kayo ba yung prophet? Sabi niya gano'n. Bakit alam niya yung nangyari sa buhay niya? Kung alam ni Lord yung nangyari sa past niya, alam din ni Lord yung future niya. Amen? Kung alam ni Lord yung past mo, alam din ni Lord yung future mo. Amen? Kaya sabi dito, kaya alam niyo po na ano sa akin yung song na yun, na mahal kita, basta't mahal kita. Yung maging sino ka man. Bakit? Kasi walang pakialam si Lord sa nakaraan mo. Amen? Wala akong pakialam kung nakalimang asawa ka na o 6 na asawa, basta mahal kita, sabi ni Lord. Amen? Wala akong pakialam sa past mo. Kahit gaano kapalpak ang buhay mo, wala akong pakialam, basta mahal kita, sabi ni Lord. Amen? Ano po yung mararamdaman nyo? Pag meron isang tao na tinanggap lahat-lahat ng flaws mo sa buhay, ng messiness mo sa buhay. Ano po yung mararamdaman? Di ba
basta't mahal kita. Amen? Amen? Ganon din yung sinasabi niya. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ganon sinasabi ni Lord sa'yo. Minsan kasi alam niyo po, kinukondem natin yung sarili natin, di ba? Pag may nagawa tayong hindi maganda or alam natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ano po yung sinasabi natin? Ay, hindi na ako mag-church kasi may nagawa akong makanini. Ay, hindi na ako tutugtog, hindi na ako kakanta kasi hindi ako karapat-dapat. Yes, totoo naman po yun. Hindi tayo karapat-dapat. Pero, kung titingin po tayo kung ano yung meron tayo, yung kapalpakan natin, yung mga kadramahan natin sa buhay, yung mga past natin, talagang hanggang lang tayo. Pero, pag tumingin ka sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa buhay natin, amen, kaya mong tumayo. Kaya kang itayo ng Panginoon. Amen! Amen! Praise God. Ako po, before, no, yung hindi ko pa ganun talaga hindi pa na-reveal sa akin ang patuloy na biyaya ng Diyos. Meron nga po dati, pagka, yung ano po ang tawag dito, yung, ano natin, communion, yan. Minsan, hindi po ko nagko-communion. Pag alam ko na meron akong nagawang kasalanan o pagkakamali, di ba? Sinasabi mo sa sarili mo na makasalanan kasi ako, na nagkamali kasi ako, na ganito kasi ako. Self-condemnation. Pero hindi natin alam, kaya mayroong ganon, kaya meron tayong communion ngayon, kung bakit meron tayo, it's because tinatawag ka na ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung isang, ano po natin, na minsan gumugulong po talaga tayo. Bakit? Kasi meron tayong self-condemnation. No, hindi tayo makapag-move on kasi merong umahawak sa'yo yung nakaraan mo. Merong umahawak sa'yo yung nagawa mong mali. Merong umahawak sa'yo yung mga kapalpakan mo sa buhay. No? Yung lumihis ka ng landas, pero ginagawa ng Diyos, gumabalik pa rin. Parang ano lang daw yan, Waze. Alam niyo yung Waze? Sino ba yung gumagamit nito ng application na Waze? Diba? Minsan sabi ng Waze, in 300 meters, turn right. Eh, ikaw, medyo ano mo, ay parang mali, dito na lang, turn left na lang ako. Anong gagawin ni Waze? I-reroute ka. Oh, lalakad na, no? Humahaba lang yung ano mo. No? Pero pabalik ka pa rin ng Panginoon doon. Amen? So, yun yung binigay ng Diyos doon sa babae. Yung self-condemnation niya, nung na-encounter niya si Jesus, lahat yun, ang sinabi ng Panginoon, yung living water, na magkakaroon siya ng tunay na buhay, yun! Kasi yung condemnation kills, sabi niya. Yung condemnation, pinapatay ka. Yung condemnation sa sarili mo, hinihiwalay ka niya kay Lord. Yung condemnation mo, yun ang nagpipigil sa'yo para makapag-move on ka sa buhay mo. Pero that time, na kinausap siya ni Lord, na encounter niya si Lord, sabi niya, yung spring of life, yung water sa kanyang kaloob-looban ay nabuhay. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen? Ayun. Next po. Ayan. Doon, pagkatapos po na nasabi na, nung oras kasi yun, wala pa yung mga alagad niya. At ang sabi ng mga alagad, nung dumating, ay nakita ng mga alagad, ay, kinakausap niya yung Samaritana. Diba? Ay, kinakausap ni Lord, kinakausap ni Pastor Melvin yung makasalanan kaya yun. Ay, makanya niya kaya ito ang pakasabihan ng Sister Telmo? Ay, kaya ito eh. Diba? Bisa na. Pero, nung dumating po yung mga alagad, nakita nila, kausap ni si Jesus, walang nagsalita. Walang nagsalita, walang nagtanong. Ang sabi lang po ng mga alagad, guro, sabi nila, kumain na po kayo. Sabi ni Jesus, kumain na ako. Sabi ni Jesus sa kanila, kumain na ako. Sabi ng mga alagad, ay, ating kaya may ganang papangan kaya? Ay, hindi na kaya. Buti lang, hindi kayo po sa Jesus. Ay, sabi niya, katamo na. Ayan. So, sabi niya, ito yung sabi ni Lord, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Amen. Naano ko po ito, no? Bakit po ba tayo kumakain? Bakit po ba tayo kumakain? Para lumakas, para mabuhay. Ayun ang sabi ni Lord. My food
Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sabi niya, alam niyo po, nararanasan niyo po ba to? Pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, lumalakas ka? Diba? Kinakanta natin, God is the strength of my heart. Now, meron pa, yung isang, the joy of the Lord is my strength. Diba? The joy of the Lord is my strength. Diba? Pag ginagawa mo pala yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, yun ang buhay. Yun yung totoong pagkain ng kaluluwa. Yun yung totoong nagpapalakas sa'yo. Yun ang totoong buhay na galing sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Lord, pagkatapos niya ma-save yung Samaritana, pagkatapos niyang bigyan ng buhay yung Samaritana, pagkatapos niyang bigyan ng pag-asa yung Samaritana, sabi niya, kumain na ako. Busog na ako. Bakit? Kasi yun yung will ni Lord. Yun yung will ng Ama. Yun yung mission niya. Yun yung purpose niya kung bakit siya nandoon sa lugar ng Sicar. Amen? Nakuha po natin? Nakuha po natin. And sabi, ano po yung sabi? Yung ano po natin sa CJON, ang team verse back tawag doon, ay John 10:10. Amen. So alam ko po, memorize niyo po lahat yung John 10:10. Ano yung John 10:10? Ay, ayun pala. Meron na pala. Okay. Ayan. Ayan. The tip. Sige, babasahin niyo. Okay, tip lang po yung narinig ko. Amen. So sabi niya doon, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pero sabi, I came. Sabi niya, dumating ako, sabi ni Jesus, para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Kaya dumating si Lord doon sa Sicar, sabi niya doon sa babae, para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi niya, yung magnanakaw, kinuha niya yung joy ng babae, di ba? Sinira niya kinuha na kaaway yung pangarap niya. Sino po yung babae dito hindi nangangarap na pakasalan or ikasal? Di ba? Siguro nung una siya nag-asawa, pinangarap niya na yun Di ba po? Di ba? O hindi nag-fail. Sabi niya, nagkakaroon pa siya ng pag-asa. Sige, mag-aasawa pa ako ng pangalawa. Sabi niya gano'n. Nag-fail na naman. No? Mag-aasawa ko ulit. Baka sakali ito yung magdala sa akin sa altar. Sabi niya, pero nag-fail pa rin hanggang 6. Anong ginawa ng kaaway sa kanya? Kinuha niya, ninakaw niya, pinatay niya yung pangarap ng babae. At di ba po makita natin, puro siya self-condemnation. Yun ang ginawa ng kaaway sa kanya. Pero ang sabi ng Lord, Jesus, andito ako, dumating ako ngayon para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, lahat ng nawala, ninakaw, winasak ng kaaway sa buhay niya, ibabalik ng Diyos. And that very day ay sinasabi yun ang restoration mo. Amen? At sa araw nito, kung naniniwala ka, kaya dumating si Lord dito, kaya dumating yung word niya dito para i-restore ka. Amen? Para lahat ng mga bagay na ninakaw ng kaaway sa iyo, yung joy, actually ako nanakawan ako ng joy ng kaaway. Pero nung ina-encounter ko ulit si Lord, binulit niya. Amen? Kasi yung Diyos natin is a God of restoration. Amen? Sino po yung mga ninakaw ng kaaway dito? Sabihin, in the name of Jesus, no? In the name of Jesus, Lord, let your restoration in my life. Ipaglaban niyo po yun kasi yun ang pinaglaban ni Lord. Kaya pumunta siya, I came that they may have life and have it abundantly. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Next po. Ayan. Hallelujah. May pagalubag yan. And then sabi niya, nung nalaman ng babae na, grabe, may tumanggap na sa akin. Kasi dati siguro, yung mga nag-feeling lang sila, di ba? Grabe, right now, may tumanggap na sa akin. May sumagot na sa ko. Parang in-accept niya ang lahat. Hindi niya ako kinondem. Hindi niya sinabing ganito ako, ganyan ako. No? Ano sabi ng Bible? Sabi niya, then, leaving her jar. Ano po ginawa niya? Iniwan po niya yung jar, yung, panga niya, yung pang-igib niya, yung
alam niyo po si Lord. Pag tinanggap niyo po yung salita ng Diyos, pag tinanggap mo kung ano ang binibigay ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng bagong purpose. Amen. Amen? Amen? Ang sabi niya doon is, binitawan niya yung kanyang yung kanyang jar at pumunta siya sa town. Ang sabi niya, and he said, and he said to the people, sabi niya, ay, munta kayo ganyan, sinabi ka, makanyan. No? Parang siya na yung Messiah. Actually, meron pong yung babae. May pananampalataya siya, actually. Sabi niya, kasi nag-hope siya. Sabi niya, kaya Jesus, yung nasa balon, di ba? Sabi niya, naniniwala kami na mayroong darating na tagapagligtas. May darating na Messiah. Sabi niya, pero hindi nila alam kung kailan. Di ba? Hindi nila alam kung kailan yung kaligtasan nila kasi sinasabi ng mga Hudyo, sila lang sa kanila lang yung pangako ng Diyos. Sa kanila lang. Sabi ng babae, parang yung Hudyo lang yung maliligtas. Pero alam niyo po, yung nakita ko doon may hope ang babae, pero hindi niya alam kung saan niya kukunin yung hope na yun. Ay sabi ni Jesus, ako yun. Amen? Sabi ni Jesus sa kanya, ako yun. Amen? Sinasabi ni Jesus sa'yo, ako yun. Amen? At sabi niya doon, nung sinabi niya, yung ginawa ng Diyos sa kanya, binalita niya kung ano yung salita ng Diyos, marami ang tumanggap. Marami ang nakakilala kay Jesus. Amen? Amen? Kaya alam niyo po, yung pagkahayo po natin, hindi po nawawalan ng kabuluhan. Pag nag-share ka sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala o bago mong kakilala, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, alam niyo po, hindi lang yung ikaw yung napagpapala, pati yung mga taong sinishare mo ng word na pagpapala. Amen? Sino po yung gusto maging channel of blessing? Amen. Maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. Maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Maging daluyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Na mula sa iyong mararamdaman ng mga taong ito na mayroong Diyos, na mayroong pag-asa, na mayroong kaligtasan, na mayroong restoration, na mayroong forgiveness. Amen? Kaya tingnan niyo po, nagkaroon siya ng bagong purpose. Nagkaroon siya, hindi na siya Samaritan. Samarites na siya. Amen? Nasabi na niya yung mga ginawa ng Diyos at pagkatapos po doon, naging pagpapala yung buhay niya. Bakit? Kasi marami kumilala sa Diyos. No? Nung sinigyan niya ang salita ng Diyos, marami na nakikilala kay Lord. Ikaw, tanungin kita. Tanungin ko po kayo. Kailan niyo po huling sinigyan si Jesus? Kailan po natin huling sinigyan si Jesus? Alam niyo po yung mga sa church po, dahil po kami nala Pastora Chonay sa ladies ministry, yung iba-ibang mga kwento ng buhay ng mga ladies. Ayan, iba-ibang kwento ng mga kasawian ng mga kalingkod. But you know what? Grabe ang biyaya po ng Diyos sa buhay natin. The moment na marinig natin ang word ni Lord, nagbabago yung buhay natin. Amen. Ayan po ang patunay. Ayan po, kasama ko po ang aking dalawang dinidisciple. Yan si Sister Badet na napakainit ngayon at talagang, alam niyo po, nakaka-bless po silang dalawa at every Sunday meron po silang invite sa church. Ayan. So, challenge ko po kayo sa umagang ito na next Sunday, hindi ka pupunta dito na mag-isa. Sino po yung naka-receive ng word ni Lord? So, challenge ko po kayo na hindi ka babalik sa Sunday nang wala kang dalang kaluluwa para kay Lord. Amen? Amen po ba? Ay, may nalarit ang kayong gulot. Amen! Amen! Kasi tingnan niyo po yung sa Martana, iniwan niyo yung niya. Ay, ayan. Next po. Ayan. Next. Next pa. Yung next. Yan. Yung pong jar, yung iniwan niya, ito po yung nagre-represent sa kanya. Yung kanyang buhay na wala, empty life. Ayan. Yung everyday baggage niya, yung everyday na itang buwan na, itang galit na, itang kayang condemnation, lahat ng nagpapabigat sa kanya, yun po yung nire-represent ng jar. Kaya nung na-encounter niya si Jesus, narinig niya yun, iniwan niya. Sino po yung willing na iiwan lahat yun?
po natin, the search is over. Naghanap siya ng iba-ibang relasyon, ng iba-ibang pagmamahal, ng iba-ibang paraan, pero wala, hindi niya nakita. Kailan niya nakita yon? Nung nakita lang niya si Lord. Nung na-encounter lang niya si Lord. Amen? Amen? Kaya sabi niya, wala na akong pakialam kini. Hindi na ako manyaklo, ako beko tinig. Amen? Kasi ayaw na yung buhay niya dati, ayoko na yung routine ko, ayoko na yung bigat ko, ayoko na yung kahihiyan ko. Kasi bakit? The search is over. Kasi natagpuan na niya ang Panginoon. Amen? Ayun sabi niya, nagkaroon siya ng kalayaan. Nagkaroon siya ng fulfillment. Nakikita niya yung totoong buhay. No? Nakita niya na may purpose pala siya. Amen? Sino po yung alam niya na yung purpose niya sa buhay niya? Sino po dito ang alam na niya ang purpose niya sa buhay niya? Taas po yung kamay ng alam niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Amen. 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 Praise God. Di ba? Katulad po ng memory verse ng mga bata. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope in the future. Yun ang future mo talaga. Hindi yung sinisiksik ng